Thank you, Martin, sa iyong pagbabahagi. Meron po siyang nabanggit na napakahalagang punto sa kabanatang ito. Ang kaisipan pagdating sa paghihirap. Ito po ay mahalaga bilang komunidad na maharlikang pari. Kaisipan na dapat mayroon po tayo. Para po sa ating buhay, ang pinakamahalagang uri ng handog ay ang atin pong buhay. Kung kaya po ba nating ihandog ang ating buhay sa Diyos? Ito po ay napakahalagang pananaw pagdating sa kabanatang ito. Nang ibinigay ko po ang PowerPoint sa media team, at akin pong tinignan kung ano ang aking tinuro nitong nakaraang linggo dahil naroon ang lahat ng PowerPoint ko. Tinuro ko po ang tungkol sa Psalm 51. Na ang pinakamagandang kaloob sa Diyos ay ang atin pong kahit po ang ating kalungkutan at kahit po ang ating puso na handang sumunod pa rin. Gusto ng Diyos ang mga kaloob na ito higit pa sa kung anumang mga bagay sa mundo. At nang napagtanto ko ito, ay naisip ko din ang Psalm 50 na itinuro po ni Pastor Asaph nitong nakaraang linggo. Si Asaph ay tinuturing po na leader ng mga pagpupuri at anong mga instrumento ang kanyang ginamit. Kanya pong pinangunahan ng mga tao sa upang dalhin ang tipanan sa templo ng Diyos. Siya ay tumutugtog gamit ang cymbals at ng horn, trumpeta. At kung tutuusin ang cymbals ay mas malakas na uri ng instrumento. Maaring ang iba po sa atin ay busog na sa madaming mga pagtuturo. At ang simbolo ni Asaph o kaya ang cymbals ni Asaph ay napakalakas. Maaari po natin buksan ang ating mga tenga upang makapakinig lalo. Ngunit maaaring ang kanilang puso ay malayo sa Diyos.
Ang mga Levita ay naghahandog sa Diyos araw at gabi sa kanyang templo. Maaaring sinasabi po natin na tayo ay pagod na sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit sa komunidad ng mga Levita, ito po ay madalas na po nilang maranasan. Narito si Asaph na matatag na nagturo o kaya ay nagpapatugtog ng cymbals. At kinikising ang lahat. Sunod ay mayroon pong isa pang grupo ng mga tao na nakikinig nito. Kung babasahin po natin ang Psalm 50 at 51, ang manunulat po nito na si David ay nagkasala din sa Panginoon. Ngunit siya ay hari sa mga panahon na iyon. Marami siyang maaaring ihandog sa Panginoon. May mga bagay siyang maaaring ihandog sa Panginoon upang maging kalugod-lugod. Ngunit ang pinakanais ng Diyos ay ang kanyang puso, ay ang kanyang buhay. Ang pinakanais ng Diyos ay kung kaya po nating magpakumbaba, ito po ang handog na nais ng Diyos mula sa atin. Sa higit po nating pagbabasa ng libro, lalo ng Psalm 50 at ng Psalm 51, naway higit po nating makita kung gaano kahalaga ang paghahandog ng ating puso, ating buhay sa Panginoon. Ngayon, sa PowerPoint na ito, lalo na sa ika-4 na kabanata ng unang Pedro, ang pagkakaroon ng kalasag mula sa Panginoon ay napaka-espesyal at napakahalaga. Si Pedro, or sa PPT na ito, makikita natin ang isang mandirigma na humarap ng maraming mga pagsubok. Ngunit ang kalasag na ito ay mula sa kanyang kaisipan, hindi lamang dahil sa mga paghihirap, kundi dahil naroon ang Panginoong Hesus na tumutulong sa kabila ng mga paghihirap na ito.
Kung matatandaan po natin, si Pedro ang disipulo ng Diyos na nagsabi, o kaya merong nagtanong kay Pedro, nagtanong sa Panginoong Yesus kung sino ang maaaring maupo sa kanyang kanan at kaliwang bahagi ng trono, ngunit ang sinasabi ng Diyos ay makakarating sila sa kanyang kaharian kung handa silang magdusa katulad ng kanyang pagdurusa. At narinig ito ng mga disipulo, napakasimple ng kanilang pagkakaunawa, napakasimple ng kanilang pagdinig. Dahil sila ay sumagot na kaya nilang pagtiisan kung ano man ang tinitiis ng Diyos. Ngunit ang pinapakita ng Panginoong Hesus, ay dapat marunong sila magtiis ng katulad niya. Kung kinaya po ng Diyos na pagtagumpayan ang bawat paghihirap, kayang-kaya din po natin itong matiis. Ngunit higit sa mga salita ay higit pang komplikado ang tunay na pagharap ng mga paghihirap ng katulad ni Kristo. Ngunit hindi po ito nangangahulugan na dapat po tayong magpakamartir. Ngunit pag-alam na sa bawat paghihirap ay naroon ang pagtitiis na nagmumula sa Panginoon at ang katatagan na nagmumula sa Kanya. Sa verse 1, dahil naghirap si Kristo sa katawang tao niya, dapat ay handa rin kayong maghirap sapagkat hindi na gumagawa ng kasalanan ang taong nagtitiis ng hirap. Verse 2, hindi na siya sumusunod sa masama niyang ugali, kundi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang kasalanan ay lagi po tayong hahabulin kung hindi po natin alam kontrolin ang ating sarili. Halimbawa, kung gustong-gusto natin kumakain ng mga magagandang bagay, magagandang pagkain, masarap na pagkain, kung tutusin, ito naman ay mula sa Panginoon, katulad ng sinabi niya sa Hardin ng Eden na nilikha niya ang lahat na mabuti upang kainin ng tao, lahat ng gulay, lahat ng prutas. Nilikha ng Diyos ang tao na mayroong katawan at espiritu. Pagkatapos inilagay niya si Adan at Eva upang sila ay magpakarami at umabot sa maraming mga henerasyon. At ngayon, idinigay din po ng Diyos ang kalooban na ito sa ating puso, ngunit ito ay nabago upang maging kasalanan, kaya naman tayo ay nagkakasala. Ngayon, sobra tayo kumain.
masarap na mga piging, napakaraming mga ingredient, mga sangkap sa pagkain. May mga sangkap na kung tutusin ay hindi po maganda para sa ating kalusugan. Sinasabi ng Diyos na pwede natin kainin ang mga prutas sa puno, ang mga gulay, ngunit gustong-gusto natin kumakain ng mga maruruming pagkain na hindi dapat sa ating kalusugan. Ngunit kung marunong po tayong mag-control ng ating sarili, ng ating kinakain, iyon ay uri ng pagtitiis at paghihirap na hindi na namumuhay ayon sa ating nais lamang. Isa pang halimbawa ay ugnayan ng isang babae at ng isang lalaki na kung tutusin ay isang simpleng ugnayan na nagmumula sa Diyos. Ngunit dahil sa kasalanan at pagnanasa ng tao, ito ay nagiging komplikado. At hindi po tayo nasisiyahan o kaya hindi natutuwa, walang kasapatan sa ugnayan na dapat sanang ibinibigay ng Diyos sa atin. Kaya naman po dito sinasabi na ang atin pong paghihirap, pagtitiis ay dapat po nating gamitin na kalasag. Kung hindi po natin mapagtatanto na mayroong digmaan sa atin pong mga puso o kaya sa ating isip, ay matatalo po tayo ng ating sariling kalooban. Kaya naman po ang warfare o kaya ang laban sa isip ay laban din po sa espiritu. Kailangan po natin ng banal na espiritu. Dapat po nating sundin ang banal na espiritu. Sundin ang kalooban ng Diyos, hindi na lamang sinusunod ang sariling kagustuhan. Naway tulungan tayo ng Diyos na magkaroon ng ganitong uri ng pagtitiis. Hindi na po tayo katulad ng iba na nabubuhay sa mga piging, nabubuhay sa pag-inom, nabubuhay sa mga hindi dapat nakainin. Sabi sa verse 3, hindi na gawin ang mga ginagawa noon ang mga bagay na gustong gawin ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Puno ng kahalayan ang buhay at sinusunod ang nasa ng laman. Palaging nagtitipon para mag-inuman, gumagawa ng mga bagay na kahiyahiya, sumamba sa mga Diyos-Diyosan at kung ano-ano pang mga masamang bagay na ginagawa noon. Maaring sa panlabas na itsura ay nagbabago po tayo, ngunit ang kalooban po natin ay hindi nagbabago. Ang verse 6 ay medyo mahirap na ipaliwanag. Ito ang dahilan kung bakit pinangaral ang magandang balita sa mga taong patay na. Nang sa ganoon, kahit patay na sila sa laman at mga tulad lahat ng tao, mabubuhay pa rin sila sa espiritu gaya ng Diyos. Ito ay pagpapakalat ng ebanghelyo ng Diyos sa mga tao noon. Sinasabi po dito na ang dahil sa salita ng Diyos, ang espiritu ng tao ay
kaya magtiis, at sa kanilang patuloy na pagsunod sa kalooban ng Diyos kahit na sa kanilang kamatayan, nabubuhay pa rin sila sa espiritu gaya ng Diyos. Sa libro po sa Bagong Tipan, makikita po natin ang maraming mga kasulatan, mga patotoo, kung kaya naman po tinatawag itong New Testament, at ang ibig sabihin ng Testament kung tutuusin ay pagkamartir. At marami po sa mga nakasulat dito ay mula sa pagtitiis o kaya pagkamartir na ito. Sa verse 7 at verse 8, malapit ng katapusan ng mundo, kaya pigilan ang sarili para hindi makagawa ng masama at walang maging hadlang sa panalangin. Higit sa lahat, magmahalan ng tapat sapagkat kung mahal ang kapwa, mapapatawad kahit gaano pa karami ang nagawang kasalanan. Dito mababasa po natin na sinasabing malapit na ang katapusan ng mundo. Ngunit, ito ay sinulat ni Pedro. Siya ay napakalayo pa mula sa 2,000 years. Ngunit alam natin na malapit na nga ang pagdating ng Panginoong Hesus. Maging ang mga dating namatay ay mabubuhay mag-uli upang harapin ang hukom na mula sa Panginoon. Ang mga Kristiyano na humaharap sa iba't ibang mga paghihirap sa bawat henerasyon na isinusuko ang kanilang buhay bilang kaloob sa Diyos, sila din ay itatayo ng Panginoon. Muli sa verse 7, sabi po dito, pigilan ang sarili nang hindi makagawa ng masama at hindi maging hadlang sa panalangin. Ngunit anong dapat na gawin ng tao? Iyon ay ang magmahalan ng tapat. Dahil kung naroon ang pagmamahalan, naroon ang kapatawaran, at naroon ang kalooban ng Diyos. Naroon ang kanyang pananahan. Sa pagpapatawad po ng iba, ito ay pagpapakita ng buhay ni Hesu Kristo. Maaring napakahirap, ngunit makakaya po natin ito kung tayo ay mayroong katayuan na katulad ni Hesu Kristo. At hindi lamang po naninisi ng iba. Hindi lamang po nagbubunton ng paghihirap na ito kaya pagrereklamong ito sa iba. Maaaring naiisip din po natin ito o kaya ibinabaling natin ito sa ating mga magulang. Sinasabi na wala tayong maayos na katawan o kaya ay naghiwalay ang ating mga magulang. Kung kaya naman tayo ay naghihirap. Kaya naman lumalaki po tayo ng may ganitong kaisipan, may ganitong pagdadahilan. Ngunit isang araw,
kung ang ebanghelyo po ng Diyos ay nasa atin pong mga buhay, matututo po tayong magpatawad, maging ng ating mga magulang. Matututo po nating mahalin, tanggapin at patawarin sila na sa tingin natin ay nagpahirap sa ating buhay. Ito po ang kalooban ng Diyos, ang manumbalik ang puso ng mga magulang sa kanilang anak at anak sa kanilang mga magulang. Kung sinasabi po dito sa verse 7 and 8 na magmagahalan at magkaroon ng pag-ibig, kabutihan para sa bawat isa. Dahil ito ang kalooban ng Diyos. Ang pagpapatawad ay napakahalagang uri ng sandata. Pag-ibig at pagpapatawad ay napakahalaga upang mapanatiling matatag ang bawat ugnayan, ang bawat relasyon. Kung babalikan po natin ang kasaysayan ng China, dumating sa pagkakataon na mas minamahal pa ng tao o kaya mas sinusunod pa ng tao ang leader ng kanilang gobyerno kaysa sa kanilang sariling pamilya. Ganito din po ang nangyari sa aking mga magulang. At sa China, ito po ang uri ng pag-iisip na naging dahilan kung bakit madaming mga pamilyang nasira. Ngunit, sinasabi po dito sa kabanatang ito na sa pamamagitan ng pag-ibig, pagpapatawad na nagmumula sa Diyos na atin din pong iginagawad sa iba, tayo din po ay mapapatatag. Dapat po tayong higit na manalangin at higit na maging mapagmatsyag. Minsan, maaaring tayo po ay nagrereklamo at paulit-ulit po ang mga bagay na ito sa ating puso. Nagrereklamo tungkol sa isang tao, sa isa pang tao. Ngunit sa pagbulusok po ng mga pagrereklamong ito, tayo po ay manalangin at idalangin na tanggalin ng Diyos ang espiritong ito ng pagrereklamo. Huwag po nating hayaan na ang pagmamaktol at pagrereklamong ito ay manatili sa ating puso. Sa verse 11, ano po ang buhay o kaya ano ang paraan ng paglilingkod sa bawat isa, sa kapwa? Hindi po ito ayon sa ating kalooban, ngunit ayon sa kalooban ng Diyos. Ayon sa kaloob o kaya handog na ibinigay niya. Sabi sa verse 11, ang binigyan ng kaloob sa pangangaral ay dapat mangaral ng salita ng Diyos. Binigyan ng kaloob para maglingkod ay dapat maglingkod ayon sa kakayahang ibinigay ng Diyos, upang mapupurihan ng Diyos sa lahat ng ginagawa natin sa pamamagitan ni Hesukristo. Nabanggit po dito ang pangangaral ng salita ng Diyos. Pangangaral.
Dapat na maitanghal ang kaluwalhatian ng Diyos sa komunidad at mangyayari ito kung marunong po tayong magpatawad, magmahal, kaya magtiis ng may paghihirap. Makikita sa ating komunidad ang kaluwalhatian ng Diyos. Naway patuloy na maghari ang Diyos para po itong dulo na ng kanyang pagtuturo, ngunit hindi pa dahil mayroon pong sumunod na kalasag sa verse 12 hanggang 19. Ito ay ang pag-asa na nagmumula sa Diyos. Na kahit sa pagpasok po natin sa paghihirap, sabi sa verse 12, mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na mararanasan ninyo. Kapag sinusubok inyong pananampalataya, huwag ninyong isipin kung ano na ang mangyayari sa inyo. Ang Hong Kong ay isa pong malayang lugar, kung kaya hindi po ganoon kahigpit ang gobyerno o kaya hindi ganoon kahirap ang buhay. Ngunit maaaring sa iba pong mga bansa, mahirap sa kanila ang pumunta sa mga simbahan. Mahirap ang mapabilang sa mga komunidad dahil iyon ay delikado. Ito ay dahil sa political oppression. At ito ang naglalagablab na uri ng pagsubok na kanila pong nararanasan din sa panahon ni Pedro at ng mga mananampalataya noong araw. Ngayon, sinasabi po dito sa verse 13, sa halip magalak kayo dahil nakibahagi kayo sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang kagalakan nyo kapag nakikita na ninyo ang kapangyarihan niya sa lahat. Ang pakikibahagi sa pagtitiis at paghihirap na mula kay Heso Kristo, kung tayo po ay makikibahagi dito, sino ang pinakamasaya sa lahat? Iyon ay ang Panginoong Jesus. Dahil kaya po nating magtiis ng katulad niya, mabuhay ng katulad niya. Para po natin itong mayalin tulad sa isang romantic movie na may magkasintahan na nasa gilid ng baybayin at yayakapin ang bawat isa. Ito din po ang ipinapakita ng Diyos na kung sino mang makikibahagi sa paghihirap na kanya pong naranasan ay kanya pong yayakapin, mamahalin at tatanggapin. Ngunit ngayon, hindi po ito tungkol sa kaluwalhatian na mayroon po tayo. Ngunit ito ay nagbibigay po sa atin ng pagpapalakas, motivation, na kahit anuman pong naglalagablab na pagsubok marahil ang ating maharap, naroon ang Diyos. Tayo po ay higit na mapagpapala. Tanggapin po natin ang kalusag ng pag-asa. Hindi lamang pong mga bagay-bagay na nasa harapan po natin, kundi magkaroon ng pag-asa para sa kinabukasan. Sinabi po dito sa verse 16, kung pinarusahan kayo dahil Kristiyano kayo, huwag kayong mahiya, sa halip ay magpasalamat dahil tinawag kayo sa pangalang ito. Kaya kayong nagtitiis ngayon dahil itong kalooban ng Diyos para sa inyo ay magpatuloy sa paggawa ng mabuti, pagkatiwalang sarili sa Diyos na lumikha sa inyo dahil hindi niya kayo pababayaan. Ito po ang ipinapahayag ng Diyos sa atin.
Ito din po ang nasa kanyang pagtuturo sa bagong tipan. At ngayon sa liham naman ni Peter ay naroon pa rin ang kanyang pagtuturo na kung sinasaktan po tayo ng iba, nilalait ng iba, hindi po natin kailangan maghiganti. Kung naroon ang Romanong Imperyo na sasaktan ka sa kaliwang bahagi ng iyong mukha, hayaan mong saktan ka din sa kanang bahagi. Ito ay uri ng paghihirap at pagtitiis na kung saan kaya pa rin po nating maging mabuti ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya dito makikita natin ang tatlong uri ng kalasag. Una ay ang pagtitiis, kaisipan na marunong magtiis. Sunod ay ang pagkakaroon ng pag-ibig para sa bawat isa. Dahil nais ng kaaway na tayo po ay hilain, talunin. Sa mga pagkakataon na ayaw po nating magtungo sa iglesia, sa simbahan, para po bang wala na tayong kontrol sa atin pong buhay. Kung tutuusin ang pagiging disipulo, ay uri din po ng pagtitiis. Mayroon po bang Diyos sa atin pong mga puso, sa atin pong buhay? Ngunit kung tayo po ay magtitiis, kung tayo po ay magtsatsaga, maaaring ang pinakamahirap sa lahat ay ang mahalin ang mga taong nakasakit sa atin at ang magpatawad. Ngunit mahalaga na panghawakan po natin ang kalasag na ito na mula sa Diyos. Sunod ay ang pagkaroon ng kalasag o kaya sandata ng pag-asa upang makapasok sa buhay na walang hanggan na ipinapangako ng Diyos. Purihin po natin ang Panginoon. Panginoon, pinupuri ka namin, ang amin pong pag-asa ay nasa iyo. Tayo po ay tumayo at ating purihin ng Diyos.
Panginoon, ginagamit po namin ang aming buhay upang purihin ka at sambahin ka. Panginoon, ikaw ang aming tagapagligtas. Panginoon, ikaw ay karapat-dapat sa amin pong mga papuri. Panginoon, kami dumudulog sa iyo, kami ay nagpapasalamat sa iyo dahil ikaw ay naipako sa krus para po sa amin. Ikaw ay nagdusa para sa amin. Binuksan mo ang kalingatan para po sa amin upang kami ay makapasok sa katotohanan, masunod ang iyong kalooban. Mga kapatid, atin pong buksan ang atin pong mga bibig. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos, purihin ang Panginoon. Panginoon, pinapasalamatan ka namin. Ikaw mismo, O Diyos, ay naghirap nang ikaw ay namalagi sa lupa. Naranasan mo ang pag-iinsulto mula sa iba. Ikaw ay nasakripisyo, nasaktan. Panginoon, naway manatili sa amin ang kaisipan na marunong magtiis. Hindi dahil kaya namin, O Diyos, ngunit dahil naranasan mo na ito na at iyo na pong napagtagumpayan. Panginoon, maraming salamat. Panginoon, maraming salamat dahil nabigyan kami ng pagkakataon na makilala ka. Tulungan mo kami, O Diyos, na mas lumalim pa sa aming ugnayan sa iyo, magkaroon ng pasensya, magkaroon ng pagtitiis, magkaroon ng kalakasan. Ngayon, nais po nating bigyang kagalingan ng mga tao na nasaktan. Maaring kayo'y naakusahan. Ngunit nga ritong pinipilit niyo pa rin na sumunod sa Diyos. Panginoon, naway ipakita mo ang iyong pag-ibig sa amin. Amin pong ibinibigay ang amin pong buhay sa iyo. Ikaw, O Diyos, ang aming hari. Alam mo, O Diyos, kung paano kami ay nahihirapan, naway ang iyong Espiritu ang manatili sa amin. Ang iyong Espiritu, ang iyong pag-ibig, ang iyong kabutihan, ang iyong pagtitiis, O Diyos, pakinggan mo ang aming panalangin. Panginoon, nakikita mo kami.
Alam mo, Diyos, na kami ay mayroong iba't ibang mga pagsubok sa amin pong mga buhay, maaring sa aming pamilya, o kaya sa loob ng iglesia. Ngunit ngayon, O Diyos, tulungan mo kami katulad ng kung paano mo pinapaalalahanan si Pedro at kami ngayon ay pinapahalala ni Pedro. Naway magkaroon nga kami ng pag-asa, ng pagtitiis na nagmumula sa iyo. Mga kapatid, kung tayo pa ay humaharap ng iba't ibang mga pagsubok sa atin pong buhay o kahit pa sa nakaraang bahagi ng atin pong mga buhay, maaring kahirapan, kayo'y sinaktan marahil sa iyong mga tahanan, maaring sa marketplace kayo ay inaakusahan, maaari po tayo manalangin sa Diyos, ipagkaloob sa Diyos ang lahat. Ipakita mo sa Diyos ang iyong kalungkutan, ang iyong paghihirap. Sabihin sa Kanya, Panginoon, alam mo ang lahat ng ito. Panginoon, nakikita mo ang lahat ng ito. Panginoon, ang gusto ko ay ang magkaroon ng uri ng pagtitiis ng katulad mo. Tayo po ay manalangin sa Diyos. Panginoon, naway makita mo ang paghihirap namin. Panginoong Yesus, kami nagpapasalamat sa iyo. Sa pamamagitan ng kabanatang ito, nakikita namin, O Diyos, na ang amin pong paghihirap ay katulad din po ng handog sa iyo. Handa kami na sumunod sa iyong kalooban. Lahat ng pag-iisa na amin pong nararanasan ay iyo pong nakikita. Lahat ng mga responsibilidad na kailangan po naming akuin, Panginoon, nakikita mo ang lahat ng ito. Ngunit, O Diyos, alam din po namin na Ikaw ay naghirap para sa amin at kami nagpapasalamat. Ngayon, tayo po ay manalangin. Maghanap ng kapareha at manalangin. Dapat po tayong maging seryoso sa atin pong pananalangin. Tayo po ay manalangin. Dito, mayroon po tayong 3 punto na dapat nating ipanalangin. Una, maaring magkasalap. Atin pong ipanalangin ang bawat mga mananampalataya na mayroon pa rin pong mga bahid kasalanan, naway tulungan tayo ng Diyos na mapagtagumpayan ang lahat ng ito. Sunod, atin pong ipanalangin ang mga tao na maaaring nakapasakit sa atin. Naway magkaroon po tayo ng higit na pag-ibig para sa lahat. Sunod ay atin pong ipanalangin ang ating iglesia, atin pong ipanalangin ang ating komunidad, at nang matuto po tayong magpatawad at hindi maghiganti. Muli, unang bahagi ay mapagtagumpayan po natin ang mga pagsubok, mga kasalanan. Sunod ay ang magkaroon ng higit na pag-ibig para sa bawat isa. Ikatlo ay ipanalangin ang atin pong iglesia na hindi po tayo maghihiganti, bagkus ay marunong magtiis ng katulad ni Kristo.
Atin pong ipanalangin ng ating iglesia na sa loob ng ating komunidad, ng ating pong mga cell group, ay naroon ang pagmamahalan, naroon ang pag-unawa para sa bawat isa. At atin pong gagamitin ang ating mga buhay, ang ating pong ugnayan upang purihin ng Diyos. Panginoon, naway ang iyong espiritu ay manatili sa amin upang ang iyong iglesia ay patuloy na tumindig na matatag. Panginoon, tulungan mo kami upang magkaroon kami ng puso na marunong magmahal, magpatawad at magpanalangin ng bawat isa. Panginoon, samahan mo kami, tulungan mo kami upang sa amin pong mga buhay marunong kaming magpatawad, patawarin ang mga taong nakasakit sa amin. Panginoon, ikaw ay naipako sa krus dahil sa iyong pag-ibig para sa amin. Inako mo ang lahat ng mga responsibilidad, ang kasalanan na mayroon kami. At ngayon, O Diyos, ang nais namin ay ang akuin din ang aming sariling krus. Mga kapatid, tayo po ay tumayo. Naway magkaroon tayo ng isip na handang magtiis ng mga paghihirap. Atin pong purihin ang Panginoon. Hallelujah! Panginoon, pinupuri ka namin. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming kalasag, ikaw ang aming sandigan. Dahil sa iyo, O Diyos, dahil sa iyo magkakaroon kami ng buhay na handang magtiis, na kahit anumang paghihirap, O Diyos, ay kaya pa rin namin sumunod sa iyo. Mga kapatid, atin pong ipanalangin ang mga tao, mga kapwa po natin na humaharap ng iba't ibang mga persekusyon. Ngayon, makikita po natin na mayroong milyon-milyong mga tao ang naakasahan, nahihirapan dahil sa kanila pong relihiyon, dahil sa kanilang pananampalataya.
Kasama na po dito ang North Korea, ang Somali, Yemen, Sudan. Ang lahat ng mga bansang ito na hindi po natin marahil alam, ngunit sila ay humaharap ng iba't ibang mga akusasyon, persekusyon, mga paghihirap dahil sa kanilang pananampalataya. Atin pong itaas ang ating mga kamay at ipanalangin ang mga bansang ito. Sila ay naghihirap dahil sa relihiyon, dahil sa kanilang pananampalataya. May 300 bilyon mahigit na mga katao ang patuloy na nahihirapan at ang kanila pong mga buhay na napakadelikado dahil sa kanilang pananampalataya. Tayo po ay manalangin ayon sa Espiritu at ipanalangin ang mga taong ito. Panginoon, amin pong ipinapanalangin, tulungan mo kami na iproklama ang iyong kalooban, ang iyong katotohanan, ang iyong salita. Panginoon, ipinapanalangin po namin ang mga taong ito na patuloy pong humaharap ng persekusyon. Dito, atin din pong tingnan ang krus ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa iyong kaligtasan sa amin. Nakikita po natin ang maraming mga milagro sa iglesia. Panginoon, amin pong ipinapanalangin na iyong iligtas ang mundong ito. Panginoon, naway ang iyong salita, ang iyong banal na dugo ang patuloy na tumulong sa bawat isa. Tanggapin mo, Diyos, ang amin pong mga buhay. Panginoon, pinapanalangin po namin ang mga lugar na patuloy pa rin pong nahihirapan. Ang amin pong pag-asa ay nasa o Diyos. Alam namin na pakakipikinggan mo ang amin pong mga panalangin.
Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Lagi mong ibinibigay sa amin, O Diyos, ang katotohanan ng iyong salita at kami nga ay puno ng kasiyahan. Mga kapatid, ibinigay po sa atin ng Diyos ang kalasag, ang bawat sandata upang tayo po ay maging matatag na mandirigma ng Diyos. Hindi lamang po natin ito isusuot sa mga panahon na tayo ay humaharap ng mga digmaan, bagkus ay dapat na laging isuot sa araw-araw nating buhay upang mapagtagumpayan ang anumang mga pagsubok o kaya'y inilalagay ng kaaway sa atin. Atin pong ilagay ang ating kamay sa atin pong mga puso at naway pagpalain ng Diyos ang ating mga puso na hindi po tayo naghahabol sa mga pagsubok, pagkus ay marunong po tayong magtiis, kaya po natin pagtagumpayan ang mga pagsubok dahil ang Diyos ay nananahan sa atin. Panginoon, sa amin pong pananalangin, alam namin na kami ay mayroong maayos na koneksyon sa iyo. Ang pagtitiis, O Diyos, na iyong naranasan sa krus at maging ay amin pong matatanggap. Walang pagsubok, O Diyos, na hindi mo naranasan. Walang pagsubok, O Diyos, na hindi mo naranasan. Kaya naman narito kami, O Diyos, na nakikipag-ugnayan sa iyo. Mga kapatid, tayo po ay maghanap ng taong malapit sa atin at atin pong hawakan ng kanilang mga kamay na parang circle. Gumawa ng malaking circle. Pagkatapos ang isang kamay ay ilagay sa inyong ulo. Aming pinoproklama na ang pag-ibig ng Diyos ay nasa inyo upang magkaroon kayo ng sapat na pag-ibig para sa bawat isa. Panginoon, tulungan mo kami na magkaroon ng pag-ibig para sa bawat isa. Sa aming patuloy na pagputong ng amin pong mga kamay sa aming mga ulo, kami din ay mapupuno ng pag-asa. Kami, O Diyos, ay tumitingala sa iyo, hindi lamang po sa krus. Ngunit kami nakatingin sa iyo, O Diyos, na siyang nakaupo sa trono. Kami, O Diyos, ay mabibigyang tagumpay sa kabila ng mga pagsubok. Naway patuloy mong ilagay sa amin, O Diyos, Patuloy mong ilagay, O Diyos, ang lahat ng mga kalasag na ito at kami ay magiging matatag dahil sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.